Ika nakukulangan ng ilang tsuper sa pisong provisional increase na pinayagan ng LTFRB para sa minimum na pasahe sa jeep. Mapupunta lang daw yan sa diesel na mahigit 17 piso kada litro ang itinaas sa loob ng 11 linggong sunod-sunod na oil price hike. At saksi live, si Bam Alegre. Bam? Piyaigan sa mga susunod na araw ay tataas ng piso ang pasahe sa jeep. Kaya ating inalam ang pananaw ng mga tsuper at mga pasahero kaugnay nito. 13 piso mula sa dating 12 pisong pasahe sa mga traditional jeep at 15 piso mula sa dating 14 na pisong pasahe sa modern jeepney. Yan na ang minimum na pamasaheng ipatutupad sa buong bansa simula sa araw ng Linggo, October 8. Sunod yan ang pag-aproba ng LTFRB sa petisyon ng Pasang Mazda, AltoDAP at ACTO para sa pisong provisional o temporary fare increase. Isa kong pakiusap sa ating mga drivers, ang fare increase po would only start on Sunday. Sa mga lalabag po yung posibilidad na maging sanction or penalty rito which could lead to your suspension or possible po na pagka-revoke po ng inyong provisional ng inyong prangkisa. Sabi ng LTFRB, pantawid na ito ng mga tsuper at operator matapos ang 11 magkakasunod na linggong taas presyo sa diesel na nagresulta sa mahigit 17 piso kada litrong pagmahal. Bago ang sunod-sunod na OPH mula mahigit 47 pesos hanggang halos 64 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila noong July 4. Ngayon umabot na ito sa 63 hanggang mahigit 74 pesos kada litro. Dagdag pa dyan ang paglobo ng gastos para sa brake fluid, baterya at iba pang piyesa ng sasakyan. Kaya ang hinihingi pa rin ng mga transport group pagbigyan ng petisyong 5 pisong taas pasahe para sa unang 4 na kilometro at piso para sa mga susunod na kilometro. Diringgin ito ng LTFRB sa susunod na buwan. Pag nag-57 na yan, wala akong problema. 57, 56. Ibabalik ho natin sa 12 ang pamasahe sapagkat itong taas na ito pansamantala lamang. This is not a permanent fare increase. Tututulan po natin yung permanent, pero kasabay po niyan, panawagan nga natin sa gobyerno, kailangang masolusyonan yung tuloy-tuloy na pagtaas ng krudo para tumigil na rin po yung mga petisyon. Ang biyaheng Cubao Divisoria na GT driver na si Gregorio Tagani, nagpapasalamat na rin kahit papaano madadagdagan ng kikitain. Sa tansya niya, 200 pesos ang madadagdag sa kita niya kada araw. Makakatulong na rin sa 400 pesos take home niya matapos magbayad ng 600 pesos na boundary at 1,600 pesos na diesel para sa 3 ikot. Okay naman po kung magtataas para kami po, para mabubuhay ng mga pamilya namin. Napapunta lang sa diesel po sir. Pero para sa tsuper ng biyaheng Cubao Vito Cruz na si Joel Abilente, piso ang itinataas, sir. Sapat ba yun sa tinataas ng diesel? Hindi ho mararamdaman yan. Dahil ang expenses ng maintenance tumataas din. ang estudyante na si Jermaine Gonzalez naiintindihan kung bakit kailangan magtaas ng pamasahe. Pero dagdag dagok daw ito para sa kanilang budget. Medyo mararamdaman rin po kasi po ang biyahe ko po is pagbalikan po, so medyo mabigat na rin po. Pero po, kung makakatulong po sa mga driver katulad ni Kuya po is okay lang rin po na itaas po yung pamasahe. Tumataas na rin po yung bilihin. Ang minimum wage na empleyadong si Jessa Bendigutin, 3 sakay pa naman ang commute para makauwi. Para sa amin mga minimum wages, di ba po parang wala, konti lang din yung dinagdag ng sahod. Parang dun lang din napupunta. Live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.